Sa bayan kung saan nakatayo ang trading company ni Hubert makikita ang kaabalahan ng Avatar, habang binabasa nakakagulat na balitang pag-atake ng mga halimaw grupo ng caravan sa bundok. Hindi siya sigurado kung epekto din ba ito ng madness ngunit hindi niya maiwasang mag-alala, dahil kapag nagpatuloy ang ganong pangyayari maging ang kalapit na Torok ay malalagay sa panganib. Tapos nang makapag-ipon ng mga kagamitan pandigma si Hubert at alam niyang hindi iyon ang perpektong oras para sa negosyo, para sa kanya ang maliliit na negoyant ay hinahabol ang kita samantalang ang tagumpay na negoyant ay puso ang inuuna. Pinagmasdan niya ang mapang nakadikit sa pader at nasabing sa ganoong oras kailangan niyang magbigay ng pangunang lunas. Napukaw ng dalawang lugar ang kanyang atensyon habang nag-iisip, at doon bigla niyang nalaman na patuloy ang paghahanap ng Fortress of Steel ng mga mersenaryo. Agad nabuhayan ng dugo si Hubert sa kasinabing ang balitang ito ang talagang kailangan niya. Usap-usapan naman ang balita sa buong bayan at nasabi ng mga tao na namataang patungo sa south ang mga halimaw. Nadinig pa ng grupo ni Harley na hindi parang mga rabod kung gumalaw ang mga halimaw. Imbes na mag-alala bali walang umiinom ng alak si Harley gayon din ang kanyang mga kasamahan, sa kabila nun hindi nila maiwasang tanungin ang Avatar tungkol sa plano nitong gawin. Ibinagsak ni Harley ang baso at sinabing sasali siya sa laban hindi niya nais maagawan ng pwesto. Nagsaya naman ang mga kasamahan ni Harley kasunod ang tanong kung kailan sila aalis. Bigla namang tumayo si Harley kaya't ganun na lang ang kaba ng mga kasamahan, na parang alam na nila ang susunod nitong sasabihin at gagawin. Bigla na lang mabilis na tumakbo si Harley papaalis sa kasinabing ito na ang oras para kumilos, naiwang nakanganga ang mga lalaki na nag-aalala pa sa pagbayad ng kanilang mga kinain at ininom. Malakas na sumigaw ang isang lalaki at patakbon sumunod upang makatakas sa pagbabayad ng kanilang pagkain. Narating ni Harley ang Torok Mercenary Guild kung saan magsasagawa ng pagpili ng mersenaryo. Walang emosyong nakatayo si Harley sa harap ng lamesa at kaagad siyang nakilala ng lalaking kaharap, habang halos mamatay na sa pagod ang kanyang mga kasamahang nagdumali ding sumunod sa kanya. Pinagtakha ni Harley kung paano siya nakilala ng lalaki ngunit sagot nito na walang sino man sa kanilang kontinente ang hindi nakakakilala sa kanya. Agad namang sinabi ni Harley na nais niya at ng luluyugolog ang mga kasamahan na maging mga mersenaryo, hiling pa niya sa lalaki na asikasuhin kaagad ang kanilang paglahok. Humingi naman ng tawad ang matanda at sinabing mahirap ay proseso ang hinihiling ni Harley, kaya't nahimasmasan ang isang kasamahan at agad na nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Agad uminit ang ulo ng tatlong lalaki kasabay ang nakakasindak na tanong kung nais bang mabugbog ng matanda. Pinagpawisan naman sa takot ang lalaki at dali-daling iniabot ang isang sobre kay Harley. Sinabi niya na meron ng nomination request si Harley upang hindi na kailanganin pang humarap sa mga pagsubok upang makapasa. Matapos makuha ang sobre sandali niya itong tinitigan sa kanasabing hindi man lang niya naisip ang ganoong bagay sa pagmamadali. Gayunpaman wala siyang plano na tanggapin ito kaya't mabilis na itinapon sa sahig, ikinatuwa naman ito ng kanyang mga kasamahan sapagkat iyon din ang kanilang inaasahan sa kanya. Napatawa naman ang lalaki at sinabing sa palagay niya ay hindi maaaring tanggihan ni Harley ang nomination request, dahil ang kanyang magiging client ay si Lord Carmine Aonia. Parang bata na hindi naman nag-abala si Harley sa pakikinig kaya't ganoon na lang ang inis ng lalaking kaharap. Upang matapos ang pagtatanong dinala ng lalaki si Harley sa teritoryo ng Aonia, agad siyang sinalubong ng taga-silbis sa katinulungang mahanap ang pintuan ng opisina kung saan nag-iintay sa kanya ang makakausap. Nakangising binuksan ni Harley ang pinto at malakas na ipinaalam ang kanyang pagdating. Natigilan naman siya nang makita ang isang lalaking nakabalute at nagmumuni sa harap ng bintana. Isang knight ang bumungad sa kanya.
Makalipas ang ilang araw pinangunahan ni Harley ang paglalakbay sa bundok upang hanapin si Joannek. Napansin naman niya ang pagiging masigasig ng mga kasamahan, kaya't nasabi sa isip na dahil ito sa nanggaling mismo ang utos sa Lord. Lihim ding hinangaan ni Harley si Robin dahil hindi lang nito ipinasa ang misyon, kundi personal na sumama upang isagawa ito. Sinabi ni Robin na ilang kilometro na lang ang kanilang lalakarin at mararating na nila ang lugar kung saan nag-iwan ng transmission si Joannek. Ayon kay Robin nang maramdaman ni Joannek ang kakaibang pag-atake ng mga halimaw, agad nagtago sa kuweba ang Droff at tinawagan sila sa pamamagitan ng magic device. Tanong naman ng isang babae kung bakit sa ganoong kapanganib na sitwasyon naisip ng Droff na umakyat sa bundok. Katwiran ni Robin na natural sa mga Droff ang paghahanap ng mga kakaibang minerals, bukod doon hindi nila alam na ganoon ang susunod na mangyayari. Tahimik na pinagmasdan naman ni Harley ang mga taong kasama niya, batid niyang ang mga ito ay kilalang mersenaryo sa Turok. Kaya't napaisip na lang siya kung gaano ba kahusay si Joannek bilang blacksmith, upang hanapin ang mahuhusay at kilalang tao. Napalingon naman si Harley nang magsigawan ang mga kasamahan, kasabay ang babala sa pagsugod ng ilang mga halimaw. Nakangiting sinabi ng dalawa na ipaubaya na sa kanila ang laban, saka sinimulang pakawalan ang nag-aapoy na mga pana. Agad na tumama ito sa kinaroroonan ng mga halimaw at lumikha ng malakas na pagsabog. Ngunit ikinagulat nila na hindi man lang napinsala ang mga ito sa kabila ng malakas na atake. Napagtanto ng babae na habang palayo sila palakas din ng palakas ang mga halimaw na nakakaharap nila, bukod doon ay tumaas din ang vitality at depensa ng mga ito. Nakangising sinabi ni Harley na mukhang oras na para manghimasok siya, kasabay nun ang mga hakbang at pagliliwanag ng nakamamanghang tato sa katawan. Agad niyang kinapitan sa ulo ang dalawang halimaw at pinag-untog ito, hindi naman nagawang nakapanlaban ng dalawa matapos ang ginawang pag-atake ng ating bida. Sumugod din mula sa kaliwa ang dalawa pang halimaw, kaya't mabilis din niyang pinuntahan ang mga ito at pinag-umpog. Napukaw naman ang atensyon ni Harley nang magbabala ang isa sa mga kasamahan na may papasugod mula sa kanyang likuran. Paglingon niya tatlong dambuhalang halimaw ang paparating tanan ang kanilang mga pamukpok. Alam niyang dahado siya sa tatlong ito gamit lang ang kanyang kamao, kaya't napapaisip siyang gamitin ang wild instinct at maganyong oso upang mabilis na tapusin ang laban. Ngunit maaari siyang mapagkamalamang halimaw ng mga kasamahan na nagbabalat kayo lang bilang tao. Dahil doon naisip niyang gamitin ang pangmalakasan niyang teknik, buong lakas siyang bumwelo at tumalon pataas. Nagsunudan naman ang mga pangit na halimaw na siya namang inaasahan ng ating bida. Habang nasa ere nakangising ikinuyong ni Harley ang kamao, at bumalik pababa upang salubungin ang mga dambuhalang halimaw. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Harley na tumapos sa tatlong pangit na halimaw. Hindi din nakaligtas ang kristal mula sa katawan ng mga ito na nakuha niya bago pa siya bumagsak sa lupa. Hindi naman makapaniwala ang mga kasamahan ng ating bida na nagawa niyang manalo sa isang suntok lang, saad pa ng mga ito na nalilito na sila kung sino ba talaga ang halimaw dahil napaka-imposible ng ginawa ni Harley. Bagaman nakita na nila ng ilang beses kung paano makipaglaban si Harley ay hindi pa din sila nasasanay, samantalang ang Avatar ay nakangising nilalantakan ang Magic Crystal.